malalaman natin, no? Marami tayong malalaman diyan patungkol diyan sa mga kaso-kaso na 'yan. At yung kung sino yung mga kurap talaga at hindi aano sa taong bayan, no? Kasi kung public servant ka, dapat yung salin mo, di ba, dapat malaman ng taong bayan yan na hindi ka talaga nangungurakot. Kasi pera ng taong bayan yan, pera natin yan, tax natin yan. Yung pinapasahod natin sa kanila, mga kababayan ko. Di po ba tama? No. Oh, bago yan, mga kababayan, panoorin natin to muna. Oh, sige. Kayo na humusga, ha? Kayo na humusga. At magre-resolve siya. Pero itong si Secretary Boying, nakita naman natin kung paano ang ginawa niya doon sa pagbibigay niya ng mga conclusion sa isang taong inaakusahan na wala pang preliminary investigation, so sabihin niya ng guilty. Kaya yung ginawa niya kay Bantag, yung ginawa niya kay Teves, yung ginawa niya kay Kibuloy, yung ginawa niya kay Duterte. Hindi po ba? Paano magkakaroon ng gandang takbo ng kaparungan kung ang kagaya ni Secretary Boying ay maging ombudsman? Kasi ang ombudsman, dapat talaga yan, napaka-fair ka, matapang ka, wala kang takot, hindi ka maaaring pakiusapan, hindi ka maaaring bilhin, hindi ka maaaring takutin. Ay, may babasahin tayo mga kababayan. Ang ganda ng comment dito galing kay Pidong Rodriguez. May tinatago si Martires kaya ayaw niya makita ang pera niya. Baka isa rin sa ganon, mga kababayan, no? Pakinggan natin. Si Martires, alam niyo, may bumabati ko sa kanya pero nasubukan na ho natin yan. Marami nang sumubok yan at hindi mo mapapakiusapan yan, hindi mo matatakot yan, hindi mo mabibili yan. Kung anong batas, yan na ang batas. Talaga ba? Yan lang po, Atty. Salta. Kaso nga lang po, malapit na din pong mag-retiro si Ombudsman Martires. Kaya ngayon pa lang po, marami na nag-a-apply sa posisyon ng Ombudsman. Narinig at napanood po natin ang makabagbag damdaming kontra-opinyon ni Atty. Salvador Panelo laban sa balak ni Boying Rimulya na maupong bagong ombudsman ng Pilipinas. Ayon kay Panelo, hindi pwedeng si Boying Rimulya ang maging ombudsman. Bakit daw? Dahil di umano inilabag daw ni Rimulya ang karapatan ng ilang di umano iinusig na personalidad gaya ni Kibuloy, Bantag, Teves at mismong si dating Pangulong Duterte. Kumbaga, sabi ni Panelo, dapat daw may integridad, batas. At hindi ginagamit ang batas para sa personal o political vendetta. Wow, seryoso. Ganyan ba ang pamantayan mo, Panelo? Kung iyan ang basehan, tanong lang namin, patas at may integridad ba ang kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires? Na siya mong ginawang benchmark ng ideal na pamalit, balikan niya natin, mga kabunyog, si Martires, bilang ombudsman, pinagbawalan noon ang paglalabas ng SAL-End ni dating Pangulong Duterte, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na basic requirements sa transparency ng isang opisyal, itinago, hindi dahil confidential, kundi dahil baka raw gamitin sa political agenda ng oposisyon. Aba, hindi ba public servant ang pinoprotektahan dito? Correct. Hindi public figure, ganyan ba? Ang tinatawag mong independent-minded na ombudsman, Panelo. Anyway, heto mga kabunyog, panoorin po natin itong nakaraan pang balita. Pinalagaan ng ilang mambabatas at ng Center for Media Freedom and Responsibility ang isinusulong ni Ombudsman Samuel Martires na ipakulong ang mga magkokomento sa SAL-N ng mga opisyal ng gobyerno. Ipinagtanggol din ng Ombudsman ang hindi pagsasapubliko sa SAL-N ni Pangulong Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Zoning Esguera. Sa mga nakalipas na administrasyon sa ngalan ng transparency, isinapubliko ng mga naging Pangulo ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-N. Pero iba ngayon, si Pangulong Duterte noong 2017 pa, huling isinapubliko ang kanyang SAL-N. Pagtitiyak ng presidential appointee na si Ombudsman Samuel Martires, kumpleto ang SAL-N ni Pangulong Duterte. Kung gayon, bakit tila mailap ito sa publiko? Wala pa ako report sa akin that there is an authority from the Office of the President. Hindi raw magpapadala si Martires sa opinyon ng publiko para lang ilabas ang SAL-N ng kahit sinong opisyal ng gobyerno. Even if I will be bust, even if I will be removed from Kayo na humusga mga kababayan ko. Ha?